Sa nakaraang vlog, pinuntahan natin ang iba't ibang magagandang atraksyon dito sa Siquijor Island. Sa vlog na ito, pupuntahan naman natin ang pinakasikat na beach dito sa isla bago tayo bumalik sa Dumaguete para sa flight natin papuntang Maynila. Kahapon di na kami nakapunta dito sa Paliton Beach for lack of time since nag-set na yung sun. So ngayon, since we have the whole morning before going back to Dumaguete, pumunta muna kami dito sa Paliton Beach. 20 pesos ang entrance fee. And sumakay lang kami ng tricycle or habal. Tapos, dinatid kami dito sa Paliton Beach, 50 pesos per head yung pamasahe. Kinuha din number ni Kuya kasi wala din dumadaan na tricycle na madalas. So, this is Paliton Beach. Mas maganda daw dito pag sunset. Pero, let's enjoy the morning. Ang Paliton Beach ay isang public beach, kaya popular ito pati sa mga local tourists. Marami din ditong mga Instagram spots kagaya niya lamang nitong swing na meron din kasamang human drone na kukuha ng inyong picture or video. Mag-tip na lang kayo sa kanila. So, yun. So, dun sa unahan, pag binaba kayo ng tricycle, dun yung makikita yung mga Instagram spots and swing. So, if you really want to swim, punta kayo lang dito. Tapos, sa dulo nito, yun yung Little Paliton or Gamay. So, ito. Yan. Talagang clear siya at hindi mabato. Unlike dun sa Salagdoong kahapon. So, ito talaga yung pang-swimming na beach. Ayan, malinaw yung water and hindi mabato. So, nasa Paliton Beach na kami. Ito talaga maganda for swimming kasi white sand tapos hindi siya mabato, pati yung dagat. And also, yung Apo Island pala, if you want to go to Apo Island, mas malapit ang Apo Island dito sa Siquijor kaysa sa Dumaguete. Pero hindi naman everyday yung biyahe dun papuntang Apo Island. Siguro unless mag-rent kayo ng sarili nyong boat. Siyempre, dahil mahilig kumain tayong mga Filipino, marami ding bilihan ng pagkain at souvenirs dito sa Paliton Beach. Pwede kayong bumili ng luto ng pagkain or pwede rin namang mag-order at magpaluto. Marami din ditong fruit shakes and milkshakes, kaya hindi talaga kayo magugutom. Pagkatapos namin kumuha ng mga human drone shots doon sa sandcastle at sa swing, nag-swimming muna kami dito sa Paliton Beach at bumili ng snack. Pagkatapos noon, naglakad na lang kami papunta doon sa Small Paliton or Little Paliton. Magkalapit lang naman ang malaki at maliit na Paliton, pero dahil merong rock formation na nakaharang, kailangan yung dumaan sa isang private property para mapuntahan ito. Mas konti ang tao dito sa maliit na Paliton, pero malinaw din ang tubig at maputi ang buhangin. Kaya paborito ito ng mga foreigners para mag-sunbathe. Meron din naman dito mga bilihan ng pagkain
at inumin pero catered ito sa foreign tourists. Kung gusto ninyong mag-swimming, wala rin masyadong shade dito sa maliit na paliton, kaya yung mga foreign tourists, dito sila nagbababad sa araw. Dahil nga mga foreign tourists ang target market dito sa maliit na paliton, makikita ninyo na iba rin ang kanilang mga ino-offer na pagkain at inumin. At syempre, mas mataas din ang presyo. Wala masyadong dumadaang mga sasakyan dito, kaya kailangan meron na kayong contact na tricycle or habal. So, tinawagan na lang namin yung naghatid sa amin at bumalik kami sa hotel. Dito kami nag-swimming ulit bago magbanlaw para mag-check out. Mababaw lang yung tubig dito sa may tapat ng resort. Kaya maganda mag-swimming. Dito na rin kami sa resort kumain ng tanghalian bago pumunta ng seaport. Gustong-gusto namin ang vibe dito sa Swakihan. Hi guys! So we've come to the end of my vlog. And nag-check out na kami dito sa Swakihan Resort, but we chose to have lunch here again kasi natuwa talaga kami sa vibe ng guest house na to. So ito yung food ko. For example, 190 to, plus ito 150 yung aking watermelon drink. And then this one also, ganyan. So di siya ganun kamahal, especially kung sanay naman kayong kumain sa labas sa Metro Manila. So this is our last day here in Siquijor, and the question is, babalik pa ba kami? And the answer is, yes na yes. We're highly satisfied sa stay namin di sa island na to. First question is, how to get here? You can get here from Dumaguete, from Cebu or Bohol. And for transportation-wise, you have several options. Pwede kayong mag-rent ng scooter, that's the cheapest if you know how to drive and have a license. Pwede kayong mag-tour na lang sa habal or tricycle. So that's the standard rate is 1,500 plus of course you need to tip and then kasama nyo na sa lunch yung driver ninyo. There are other options as well. You can rent a van and then yung parang jeepney, parang L300. And then you can also self-drive. You can rent a car. So yung rent a car, ang offer sa amin ay 3,000 pesos plus gas. So pinili namin yung habal kasi ayaw na namin ng hassle kasi 3 PM pa yung balik namin next day and kailangan ibalik yung car. And of course, di namin alam masyado yung lugar. Unlike Dumaguete na city, ito island pa siya. And in terms of pupuntahan, marami siyang pupuntahan. Kung gusto ninyo na hindi kayo rushed, we would suggest na wag nyong itry ubusin lahat. Per area na lang yung gawin ninyo. Kasi kung lahat nyo pupuntahan, paikot kasi yung islands, kami naikot namin lahat yesterday except for Paliton which we chose to not to go to kasi tapos na yung sunset. May possible na maikot nyo lahat ng main attractions in one day. But of course, rush na yung iba. For example, rush na kami sa Salagduong. So today, we went to Paliton Beach. Kung gusto nyo talagang mag-swimming, highly recommended yung Paliton Beach kasi yung dagat niya, very clear yung water, hindi mabato, white sand din. So, very okay siya. Kaysa sa Salagduong. Sa Salagduong kasi maganda naman yung resort pero mabato siya. So, hindi recommended mag-swimming doon. In terms of accommodation, ayun, may separate vlog ako sa Swakihan, pero bukod doon, marami pa rin ibang mga resorts na magkakatabi lang sila. Wala ditong parang chain resorts or big hotels, which is good. So, ma-feel nyo yung island vibe talaga. Ayan. So, huwag kayong matakot pumunta ng Siquijor. Hindi totoo yung may mga, siguro, noong panahon pa, yung mga mangkukulam, ganyan. So, generally safe yung island. And mababait naman yung mga tao. Ito yung ship ng Montenegro. Yun yung malaking ship. Yan yung sakyan natin. Doon kami sa Fastcraft. 3 PM.
So, option to kasi yung Ocean Jet 12 noon yung biyahe niya kanina. So, kung gusto niyo magstay longer dito sa Siquijor at gabi naman yung flight niyo to Manila or to other places, then you can choose Montenegro Lines or other shipping company. Meron naman. So, ito yung sa loob ng Montenegro. Halos similar lang naman sa Ocean Jet. Thank you very much for watching this vlog. I hope you learned something. If you did, please don't forget to subscribe and like, and subscribe to my channel.